Magandang araw sa lahat. Ngayong araw ay matutunghayan natin ng isang kwento tungkol sa batang tamad mag-aral. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Urak. Siyang taong gulang na si Urak, subalit ayaw pa rin niyang pumasok sa paaralan. Isang araw, napapasyahan ng kanyang mga magulang na bigyan siya ng regalo kung papasok siya sa paaralan. Pumayag si Urak, subalit tuwing pumupunta siya sa paaralan ay hindi siya pumapasok. Tumatambay lamang siya sa buron, at sa buron na iyon, natatanaw niya ang buong nayon. Sa kanyang pag-uwi tuwing hapon, bago siya pumasok sa kanilang bahay, ay umaakyat muna siya sa puno ng mangga na nasa gilid ng kanilang bahay. Dahil may butas ang bubong ng kanilang kusina, natatanaw niya ang mga niluluto ng kanyang nanay. Magandang hapon, Nay! 1, 2, 3. Karne ang niluto ng nanay ko! Sigaw ni Urak. Tuwang-tuwa ang kanyang nanay at mabilis na kinausap ang kanyang asawa. Mahal, ang galing ng anak natin. Sigurado kung pinag-uusayan niya ang kanyang pag-aaral. Matalino ang anak natin dahil alam niya ang mga niluluto kong ulam kahit hindi niya nakikita. Pagmamayabang ni Sadyara. Nagpatuloy ang ganong gawain ni Urak hanggang napaisip ang kanyang nanay kung bakit lagi ang niluluto niyang ulam ang nahuhulaan ng kanyang anak. Sinubukan ni Sadyara kung gaano mahusay si Urak. Isang hapon, maaga siyang nagluto. Itinago niya ang kanyang niluto sa ilalim ng kama ni Urak. Pagdating ng kanyang anak, Magandang hapon, Nay! Tay, nasa ilalim ng aking kama ang nilutong ulam ni Nanay. Humangas si Sadyara sa kanyang anak. Simula noon, nagsimula ng ipagmalaki ni Sadyara ang kanyang anak. Ibinalita niya sa kanyang mga kapitbahay kung gaano kahusay sa pag-aaral ang kanyang anak. Dahil doon, inakala ng mga tao na may kapangyarihan si Urak. Hanggang sa umabot sa kapitan ng mayon ang mga sabi-sabi tungkol sa batang si Urak. Umaga ng Sabado, nagulat si Sadyara dahil maraming tao ang bumisita sa kanilang bahay. Ikinagulat din niya na makita niya si Kapitan Mawit, kaya nagmadali siyang naglinis sa loob. Magandang umaga po, Kapitan. Buti naman napakadalaw kayo sa aming kubo. Nahihiyang pagbati ni Sadyara. Magandang umaga. Kumusta kayo rito? Ang anak mo, nabalitaan ko magaling daw sa panggulang anak mo. Sa totoo lang, siya ang sadya ko kaya ako napadalaw. Mayroon sana ko ipapakiusap sa kanya. Pagpapaliwanag ng kapitan. Ayos lang po kami rito. Ang anak ko nasa loob. Sandali lang po, tatawagin ko lang. Sagot ni Sadyara. Anak, halika muna rito. Gusto ka lang makausap ng kapitan. Pakiusap ni Sadyara sa kanyang anak. Kinakabahan si Urak, ngunit wala na siyang magagawa. Lumabas siya ng bahay at kinausap ang kapitan. Magandang umaga po, Kapitan. Magandang umaga din, Iho. Nabalitaan ko, magaling ka sa pangungula. Mayroon sana akong papakiusap sa iyo. Nawawala kasi ang singsing ko, mahalaga yun sa akin. Kung papatulong sana ako sa iyo, bibigyan kita ng pera kapag nahulaan mo kung nasaan o kung sino ang makakuha ng singsing ko. Pagpapaliwanag ng kapitan. Payag po ako, pero kung pwede, sa inyong bahay natin gawin. Mamaya po ako pupunta dahil kakausapin na muna ako ni Nanay. Pagdadahilan ni Urak. Sige, Urak. Ipahihintay kita kayo kumalo upang mayatid ka niya papuntang bahay. Huwag kang mag-alala. Sa lahat ng tao ko, siya ang pinagkakatiwalaan ko. Pagpapaunawa ng kapitan. Umuwi na ang kapitan habang si Lukman naman ay naghihintay sa labas ng bahay ni Urak. Nay, mayroon sana akong pakiusap sa inyo. Magtiwala po kayo sa akin dahil para sa pamilya natin ito. Pag alis namin mamaya, sunugin mo lahat ng grupo. Pagpabulong na pakiusap ni Urak sa kanyang nanay. Gusto pagalitan ni Sadyara ang kanyang anak. Ngunit nakita niya sa mga mata nito kung gaano ito kaseryoso. Alam niyang matalino ang kanyang anak, kaya naniwala at pinagkatiwalaan niya ito. Lumabas na si Urak ng bahay at nagpahatid na kay Lukman. Hindi pa sila makatapos at makalipas ang ilang minutong paglalakad, biglang nagsalita si Lukman. Urak, malapit na tayo sa bahay ng kapitan. Paalala ni Lukman. Sandali lang po dito. Uuwi muna ako sa bahay namin dahil nasusunog ang mga libro ko. Pagdadahilan ni Urak. Tumakbo ng mabilis si Urak. Hinabol siya ni Lukman at pagdating nila, nakita nilang nasusunog ang mga libro. Nagulat si Lukman at naniwala, totoong manghuhula ang kasama niyang bata.
Sandali lamang nilang pinagmasdan ang abo ng libro at bumalik na sila sa paglalakad papunta sa bahay ng kapitan. Hindi pa sila dumarating nang biglang umiyak at nagsalita si Lukman. "Urak, ako talaga nakakita sa singsing ng kapitan. Utang na loob, huwag mo akong isusumbong sa kanya, baka ipakulong niya ako. Alam mong ireregalo sa akin ng kapitan ang pinakamalaking niyang pato, kaya pinakain ko sa pato ang kanyang singsing." Pakiusap ni Urak sa bata. Nagpaiwan si Lukman habang si Urak naman ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad papunta sa bahay ng kapitan. Pagdating niya, pinaupo siya at pinainom ng tubig. "Kapitan, may mga pato po kayo?" tanong ni Urak. "Oo, marami akong pato. Kung gusto mo, bibigyan kita," sagot ng kapitan. Gusto ko yung pinakamalaking pato." Kumuha kayo ng kutsilyo at gilitan ang leeg ng pato. Pagpilit at pag-utos ni Urak. Nagulat at napaisip ang kapitan. Ngunit sinunod pa rin niya ang utos ng bata. Lumabas siya ng bahay at nag-utos na hulihin ang pinakamalaking pato. Nang mahuli na ang pato, ay ginilitan niya ang leeg nito at nasilayan niya ang pagkahulog ng kanyang singsing. Sa sobrang tuwa ng kapitan, ay niyakap niya si Urak at nagpasalamat. "Halika, Iho, pumasok tayo sa loob. Ibibigay ko sa iyo ang pera," sabi ng kapitan. Nang makuha na ni Urak ang kanyang gantimpala, ay nagpaalam na siya sa kapitan na kailangan na niyang umuwi. Nang makalabas siya ng bahay, muli siyang tinawag ng kapitan. "Urak, Iho, sandali lang. Pumunta ka muna rito. Kung may magagawa ko sa iyo, kung makakaya mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan ko." Alok ng kapitan. Nagustuhan ni Urak ang sinabi ng kapitan. "Sige po, ano mo bang gusto niyong gawin ko?" tanong ni Urak. "Kung mababasa mo ang nakasulat sa papel na ito, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan ko." Pagsubok ng kapitan sa bata. Tinitigan ni Urak ang papel. Hindi na siya nakapagsalita. Yun lamang po at maraming salamat.